Itago mo na lang ako sa pangalang Lia, 26 years old. Ang kwento kong ito ay tungkol sa aking ate. Itago na lang natin siya sa pangalang Ate Mona, 35 years old. Si Ate Mona ay masasabi ko talagang matalino. Simula elementary, high school hanggang sa nag-college at nakapagtapos, may medal talaga siya. Mahilig din sumali sa mga competition and of course, nananalo talaga. Nung college, kumuha ng kursong abogasya si ate. Sobrang na-amaze ako, ang hirap kaya ng law, lalong-lalo na may bar exam pa. Napapansin ko talaga, dati minsan na lang kami nag-uusap ni ate kasi nga busy siya. Palaging nakayuko at nagbabasa ng libro. Naalala ko, pag may kailangan ako o may gustong itanong sa kanya, ititext ko pa sa kanya bago ako pupunta sa room niya to make sure lang na hindi siya busy. Hanggang sa pagpapalapit na ang graduation ni Ate Mona, excited ang lahat, lalong-lalo na sina papa and mama, and of course ako din. Syempre, naging inspirasyon ko talaga ang ate ko. Kumbaga siya yung role model ko na kailangan ko din galingan. Sinasabi naman ng ate na hindi naman kailangan you need to be the best, just do your best lang. Okay na yun para hindi ka ma-stress at ma-pressure. Swerte din kami sa mga magulang namin kasi andyan talaga sila palagi to support us. Tapos na cum laude si Ate Mona, hindi namin alam, surprise daw sabi niya. After nun, may kunting salo-salo sa bahay with my family and relatives. Lumipas ng ilang araw, busy na naman ang ate, preparation for the bar exam. Nasa kwarto na lang siya palagi, minsan dinadalhan na lang namin ng pagkain sa room niya. Iwan ko ba, focus talaga siya. Minsan talaga hindi na natutulog. Pinagsabihan nga siya ni Papa, hindi na daw maganda yung ginagawa niya, hindi na daw mabuti sa kalusugan. Dumating pa sa point na nakita ko yung ate ko na parang kinakausap niya yung sarili niya. Nagulat ako at sinabi ko kina Papa, sabi naman ni ate, baka daw memorizing lang para tahimik na. Pina-check up namin si ate, may ginawang test sa kanya. Okay naman lahat ng result, wala namang severe na problema. Sabi ng doktor niya, need daw niya magpahinga, baka yung stress at anxiety niya lumala. Niristahan din siya ng mga gamot. Ininom naman ni ate yung medication niya, pero ganun pa rin siya. Puro na lang talaga libro yung kaharap niya. Lumipas ang isang buwan, nagising na lang kami isang umaga. Lumala na talaga yung sakit ng ate. Natulala siya minsan naman kinakausap yung sarili niya. Minsan din nagsasalita siya sa mga section, something about sa law na pinagamot na namin siya sa Dr. Albulario. Pinarehab na din namin siya, wala pa ring pagbabago. Sobrang sakit sa amin yung nangyari kay ate. Hindi makapaniwala yung pamilya ko. Minsan naiiyak na lang ako. Kasi hindi ko matanggap na yung ate kong sobrang matalino, yung role model ko pa, ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. In short, naging baliw, nakakadurog ng puso. Sa mga tao pala na mapanghusga, kesyo daw, baka uminom ang ate ko ng pinagbabawal na gamot. Ang galing nyo talaga, shout out sa mga kapitbahay naming perfect. May mga anak pa naman kayo, sana lang talaga hindi maranasan ng anak niyo yung nangyari sa ate ko. Baka hindi nyo kayanin, Diyos na bahala sa inyo. Sa ngayon, nasa bahay lang si ate waiting for miracle to happen, na sana bumalik na siya sa dati. Hanggang dito na lang.